pero ang pupuntahan ng TNC Pro Team ay ang Ling. Matagal-tagal na, this is the debut pick. Debut game para sa isang Ling. Magiging maganda ba ang simula ng Ling na ito or guguluhin? Kasi expect na natin tatambay talaga itong Onyx Philippines sa purple buff ng isang Ling. Kasi aminado naman tayo na sobrang reliant sa purple buff nito. Classic assassin jungler tapatan na naman ang makikita natin for this game. Match point para sa side ng Onyx. So, malaki-laki talaga ang pinaglalabanan ngayon ng TNC na naging just as aggressive naman dito sa early game. Looking at Bentings and Goyo na talagang nakipagsabayan na kontra kina Yoshino at Super Freeze. Oh, nangungulit lang. Oh. Pero ano, katakataka, TNC ang nagsisimulang manggulo doon sa Pinapakita ng Onyx ngayon parang one step ahead so far sa mga ginagawa nila. And Goyo ngayon medyo malalagay sa alanganin. May flicker pa naman pala, so hindi pa naman tutumba. Yep. Taxilot, syempre, Ryzen Special. At, Siya. tignan nyo yung kanya bilis. Every 8 seconds, meron siyang adaptive damage. Oo, so parang mas poke. Kumbaga, mas mabilis magpo-proc. Ganda nun ha. Pero mas maganda ang talon mula kay Yoshino. Mapapalayo din si Goyong. At ito yung setup. Agad-agad na Black Shoes at nag-final slash na rin naman dito si Jesus. Napakarami ng ultimates na na-expend para sa TNC at alam na yun ngayon ng Onyx Philippines. Though meron namang impormasyon kahit paano dito sa Benting sa bandang likod. Hindi naman masyadong nagkakaroon pa ng action, literal na pakiramdaman lang naman muna. Yeah, at saka kumuha din muna ng purple buff dito si King Kong para sa ready talaga siya sa labanan. Ito na pala yung aksyon. Si Jesus yung kanilang namataan at siya ngayon yung sasabitan. Pero yung Turtle, sino nga bang makakasecure? Si King Kong pa rin with the retribution sabay gamit nung kanyang Tempest of Blades para lang makatakas dahil nakuha naman na ng TNC kung ano yung gusto nila. Sabay kuha ng 4 blades para makapag-bamba out. Bakit napasok itong si Bruno sa metagame is because of the first tier talent na Fatal. Yung may critical chance. Uy, pero sumipa Okay. Bentings. Okay, napalayo rin. Pero nandito si Ryzen. Hahabol ba? Hindi. Hindi daw. Okay. Anyways, going back. Going back. Isa sa mga nag-benefit dun sa Fatal, syempre si Bruno. At para sa akin, OP yung Fatal sa mga tamang heroes. Kasi scaling siya percent-based pa rin. Di katulad ng ibang mga talents na tier 1 talents. I'm not talking about the organization, pero yung first tier ng talents ay hindi percent-based. So, ibig sabihin, hindi sila nag-scale. Yung Fatal, yung related sa critical, nag-scale siya. Kaya masakit yung Bruno early na. Kaso dalawa agad ang nayakap doon ni Yoshino. Sumasayaw na rin at nagtatatahe si Ryzen. Pero makakaiwas naman kahit papaano ang TNC sa kanilang pagsayaw-sayaw. Gem nga lang din dito, mamamataan si Jesus. Grabe naman dito ang presence ng Onyx sa bandang Turtle Pit. Black Shoes agad for Goyo. Nakinopya lang pala yung Black Shoes. At nagkakaroon na naman ng ambahan sa pagitan ng dalawang kupunan. Grabe naman itong dalawang team na to. No? Para ready sila eh. Guys, ano pa? Turtle pa lang yan ha. May dances na eh. May sayawan na doon sa Turtle eh. Turtle dance na. Nire-reset na, no, nakikita natin. But this means na maganda yung understanding ng dalawang teams. So respecting, especially yung strength ng magkabilang squad. Naku, si Nets dito ha. Conceal ay nagamit na ni Bentings. Pero Super Friends ay nandun na. Yoshino ay hahabol. Pero andun yung flicker! Binigla tayo doon. Nayakap si Goyo pero hindi naman mababurst down agad. On the other hand pala, sa kabila nung aksyon na nakikita natin dito sa baba, nakakuha ng Turtle si Ryzen. Grabe yung buwelo doon ni Yoshino. Parang Si Super Prince yung nagzuzone eh, no? todo depensa naman para sa kanilang bottom lane first tier turret. At Purple buff. nagkakitaan kay Ay, naagaw! Bong. Naagaw! Oo, Okay. mas Si Ryzen ng konti. dahil dun sa Turtle, nakuha. Op, pero yung setup. Mahuli dito si Bentings, bawasan na. Kaso si Innocent naman, siya yung nagpapapana using the Earthel. Uy! Napakaraming nanakap using the Way of the Dragon at meron na siyang hinandog na isa. Yoshino is down para sa side ng Onyx. Makakatakas pa si Bentings at maging si Goyo. Wow! Hindi nakakuha ng kapalit ang Onyx. Pero baka mabawasan nila itong mid lane turret. Yeah, and actually, Torre nga yung naging Torre ang kupunan ng TNC. Kung baga kung titignan mo, marami silang setup eh. Pero hindi nila ma-convert ito kill. Pero ngayon, Naabutan si Goyo doon. Kinopya yung Black Shoes pero medyo bawasan pa rin ang kanyang buhay. Mukhang hindi na nga siya makakatakas ng tuluyan dahil si Ryzen hinabol talaga siya hanggang sa kaduluduluhan. Kaya naman nabawasan ng isang miyembro ang TNC at sakto, meron tayong Lord. si Bentings ha? Andun sa likod si Bentings. Nag-aabang lang ata ng setup dito pero Super Friends ang kanila magiging target.
And ngayon si Hesu naman ang pinopoke. Napa-flicker na. Wala nang flicker si Jesus. Ang patient ni Bentings dun sa Bottom bush lane. na yun. Bottom lane. Uy, bottom lane. May pinaplalo. Nets! Naku mo, nasipa! Inulaga! Nets hindi makakasurvive matapos gulatin ni Bentings at ni King Kong. So kung kanina kinakala natin na papabor na sa Onyx yung pagkuha dito ng Lord, mukhang ang TNC pa ngayon ang nakakuha ng agad-agad na pick-off. Akala ko si Kyle lang ang nanggugulat eh. Pati pala si Bentings eh. Ginulat ang mundo ni Nets. Andun yung mga pag-dash dito ni Ryzen. Lord ay available na. Pero again, may kita natin yung respeto sa magkabilang team na ito. Bentings, napakagandang setup at nahuli niya yung vital target nila na si Nets. At may flicker pa siya. Hindi pa niya kinailangan gamitin yung flicker na yon. At maganda pa, delivery para kay King Kong. So they're gonna be okay. Onyx ngayon na nakalamang ng konting-konting gold. But dahil dun sa 1-0-1 record ng Ling, masaya syempre yung side ng TNC. Ngayon, paano yung Lord Dance? Will it be good for Onyx? Let's see. Ayun na. Uy, si King Kong nandun sa may bandang likod. Hesu, tinatanaw lang 13K ang buhay ng Lord. Ngayon, available na rin yung Ice Queen 1 mula kay Super Prince. Nakita nila si King Kong at nako si Gem. Sinasalo lang niya yung damage. Yoshino nag-umaamba, uy. Tinarget niya ngayon si Bentings. Reset. Nako, mapaburst down ba? Dahil na final slash papalayo si Ryzen nung gusto na sana niyang gamitan ng Thorned Rose sa mukha. At ngayon, hindi na naman magpapatuloy yung laban. Talagang kanina pa tayo nagsasayawan. Grabe yung Lord Dance. Onyx Philippines. Pinapatunayan nila na kaya nilang sumay pero doon yung sipa. Ay, may purify nga lang na natitira para rito kay Nets. Ooh. Super Prince will be able to take down Bentings. At si Ryzen naman, kumakampante na talagang pumasok dito sa mga miyembro ng TNC. Grabe yung paggugulo na ginagawa dito ni Gem. Super Prince may black shoes pa, pero si Gem yata baka King Kong, maging kasunod na casualty. Dahil nandoon yung damage ni Goyo na hindi nga pala natin namamalayan. Naiipon na niya paunti-unti. Uy, pero si King Kong dito nag-a-attempt. Piracy Mission gamit din. Hesu at ang buong kupunan ng TNC. 12K para sa buhay ng Lord. Makikipagsayawan lang si Ryzen dito. At Uy! Hindi nga lang tumama sa pader. Pero nakaka-free hit naman dito yung mga miyembro ng Onyx. Nagbabounce yung Si bola Nets. sa gitna ng mga miyembro nila. At na yun naman na si Hesu ay pumagitna. Medyo siya'y tuluyan ng tutumba. At si Nets nga lang ang magiging kapalitan. Not a good trade masyado. Pero ngayon, nakakakita tayo ng action. Hindi na basta-basta sayawan. Hindi na. 10 minutes, nagsimula na yung sayawan dito sa Onyx Philippines at ang TNC. Pero Bentix at ang buong kupunan ng Onyx Philippines, 5 members para sa kanila pero kulang pa rin ng TNC. Ibaburst ba nila to? 13K yung buhay ng Lord, oh. Parang tinutuloy-tuloy na nga nila at Op. hindi aabot doon si Yoshino sa gusto sana niyang talunan. Kaya naman Nako! baka ngayon siya yung mabawian. Pero grabe yung final slash. Kumonekta, King Kong pumasok na rin. Pero Tempest of Blades out. At ngayon, ang oras. Anong oras na ba? Oh! Ryzen ang makakakuha ng Lord. At kinakailangan na munang tumakbo papalayo ng players ng TNC. Wow! Nice attempt para sa Onyx Philippines. Na-miscalculate ni King Kong. Akala niya mahaba pa yung buhay ng Lord. Pag silip niya, hindi na siya umabot. Grabe ito si Ryzen. Shaper of meta. Wow. When it comes to items. Kanina, brute force breastplate na mark. Pak nila, pwedeng mabasag itong bottom lane turret. At pwede pa nga silang umisa dito sa may bandang gitna. Pero, but then again, alam ng Onyx Philippines na pag lumalim sila, any moment ay pwede silang masipa ni Bentix. Kasi hindi pa naman nila kita kung nasa si Bentix eh. Kanina pa nakakahanap pa ng kahit pa paano yung maliliit na punish din naman ang TNC kapag ka nagkakaroon tayo ng all-out team fight, especially sa pamamagitan ng final slash na nakikita nga natin kanina pa na nagmumula kay Hesu. Although hindi pa natin na-witness yung sobrang gulong pag-vengeance in and out sa Siya ng skill. And ito yung kailangang problemahin ng TNC. Paano makakasabay si Kingo ngayong wala siyang purple buff? nakapag-cooldown na nga yung retry ni Ryzen. Patak Matapos sila, niyang agawin yung purple buff at aabot nga siya ngayon na nagsasayawan na naman sila dito Sinits. sa bandang turtle. Pero si Yoshino doon sa kabila, meron siyang mahuhuli. Si Esu na mag-final slash din, dinala sa kanyang mga Uy! kakampi, yung mga kalaban. Pero mukhang siya pa rin naman yung Split, unang split. magiging casualty. Nakakuha na ng -1 ang side ng Onyx. Way of the Dragon onto Jemmy. Burst down nga ba siya? Meron pa ba siyang natitirang Ang split para kunat. makataka sa kanila? Pero mukhang Inusin- nandoon pala si Ryzen sa likod. Sinasayawan at na inuubos isa-isa yung mga miyembro ng TNC. Dito naman sa bandang itaas si Innocent ang sinunod at hindi na talaga Oh, makakahanap no. ng bawi ang mga miyembro ng TNC.
hinahabol pa nila dito si King Kong, Super Friends. Nino-normal lamang King Kong. Look at that damage. sakit. Isang sipa, 1-6. 1-6. Oh no! Mahirap ito para kay King Kong na mag-attempt na umistil dito sa Lord kasi wala pa siyang purple buff. Ganda na ginawa ni Ryzen. Parang talagang pinang-trap niya yung Lord, pinang-bait niya. At yung TNC napakommit. Now, nahanap niya pa yung target. Nung ginawa niya din. Na kailangan dito ng Don't try this at home, guys. Baka naman kayo pag nag-RG tayo Sa RG. mamaya, mapapa-impurage kayo sa mga RG nyo. Oo, pang malupitang. Malupitang galaw na to. Pawang professional lamang. Ay nako, nakikinita ko na nga na makakita tayo ng mga ganong klaseng emblema Pero kung Silva ay gagamitin niya para dito sa TNC at mabilis nilang tutunawin itong Lord. 6 points. Okay. So, well, kasi kapag, di ba, kapag mayroong ang passive na i-enhance siya. So, siguro yun yung pinaka-scaling factor. Uy, ayan na naman si Jem, sinipa na nila dito. Habang split-split ay nagamit. At maraming mga na-commit na ultimate. 3 ultimates ang na-burn ng TNC rito. Sabay reset dito si Ryzen, ha? Pag nakita nila si King Kong reset at walang buff, Ay! walang purple si King Kong. Oh, no! Energy gap. Naku po, mapapagamit ng Tempest of Blades. Sakto na Makakasalubong naman niya, sakto yung Sakto yung purple respawn. buff dito ng Onyx Philippines. Pero dito naman sa kabilang tako, meron ding mga kaganapan tayong nakikita. Nangangalahati na ang buhay ng Lord at mukhang sakto nakakuha naman ng purple buff si King Kong. Pero mukhang hindi na siya aabot para sa contest at si Ryzen ang makakasecure. Gamitan nga nila ng sipa. Nandun si Yoshino para i-cancel. Nako, nandito na at yung setup mula kay Yoshino! Tyrant's Rage onto Hetsu. Makakagamit pa ng final slash pero wala yatang mahuhuli muna. King Kong dito mapapatempest of Blades na din dahil napakasakit ng damage ni Ryzen na ibinabato sa kanila. Pero sila Power Innocent at lock! Goyo, nagde-depensa pero hindi na rin pala